Hi, hello mga kaibigan. Gusto ko lang sanang mag-share ng aking mahalagang experience kahapon na na-scam po ako sa Messenger. Akala ko legit yung tungkol sa aking reklamo. Yung aking kaibigan or best friend or co-workers namin noon sa Saudi Arabia. Siya po'y aking napakamatalik na kaibigan na nagbibigay alam tungkol sa isang pangalan ng isang abogado dahil nais ko po sanang maghingi ng tulong. Pero ito'y hinatid lamang ng isang piking gumagamit sa pangalan ng isang abogado. Sila po ay scammer. Doon ko lang nalaman na ako'y naloko nung sa GCash na po. At ako po'y walang maraming kaalaman nitong GCash. At nung nakuha na po yung 3,000 sa GCash at bigla lamang nawala, yun ko po napagtimbang na ito ay isang scam. Ito po nakita ko na akala ko'y makatulong sa akin, ngunit ako po ay ang nawalan. Nagmamadali sila, bigla ang nag-request ng mga transaksyon laban sa deadline. Hindi tumutugma sa opisyal na paglilikha. Check ang email address at website link. Huwag basta-basta mag-click ng mga link na hindi sigurado. Yan po ang mga aking na-experience kahapon. Kaya magbigay ng personal na kaalaman at mga OTP. Sila po'y nagtatanong ng OTP, password o card details na hindi ikaw ang humiling. Paalaala, kung ikaw ay nakatanggap ng kahintulad ng mensahe, mag-ingat. I-report po sa tamang channel at huwag magbigay ng informasyon. Ayan po guys, ang aking mga experience kahapon. Ini-share ko lang sa inyo, baka sa inyo po'y mangyayari. Sarili nyo pong kaibigan o kamag-anak na magko-communicate sa inyo sa Messenger, huwag nyo po tagalang mag-uusap dahil uuwi po ito sa scam. Ang mga hacker po at ang scammer ay ginagamit po ang mga pangalan na ito'y familiar sa inyo, kamag-anak sa inyo, or yung mga best friend nyo. Ito'y gagamitin nilang gabay para makuha ang inyong pagtitiwala. Ganyan po ang nangyayari sa akin kahapon. Ang aking kaibigan na nagngangalang Sharin, hindi lang po basta kaibigan, best friend at kasamahan ko po sa trabaho sa Saudi. Dahil gusto ko pong magreklamo kay Attorney Idol Tolfo, kaya alam niya ang buong pagkatao ko na madali ako magtiwala dahil best friend ko siya. Ang ibinigay po niyang pangalan ng abogado ay iba po ang gumamit. Hack po, hindi po siguro yun hack, talagang grupo po nila at wala pa akong kaalam-alam na ito'y scam. Doon ko lang nalaman na na-scam nung nakuha na po yung aking 3,000. Ang ginagawa po nila ay makipag-chat at wala pa akong kaalam-alam. Tinuturuan ako ng yung pag-video call namin. Pipindutin ko daw yung pangatlo mula doon sa pula na dong video call. Yung pangatlo, yung parang share, yun po. Napindot ko po at nakikita po lahat yung aking pera ng GCash. Kaya wag po kayong magtitiwala sa mga best friend na pangalan or kamag-anak or mga anak or mga magulang dahil ito po ang kanilang modus operandi. Ito po'y nagbibigay lang ako ng aking experience dahil ako po mismo. Ganito po ang ginagawa nila.